Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus Kristo. Ngayon po naman ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe nito mula po dito sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. Yan. At ayon po dito sa kay Apostol San Mateo Kabanata 28, talatang 1 at hanggang 9. Ito po ang mensahe. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo. Pumunta si Maria Magdalena at ang isang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumuha mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Ginulo nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang idlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila ay nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kang matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya muling na buhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo at tingnan ninyo ang mga himlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga anghel na siya ay muling nabuhay. Mauna na siya sa inyo sa Galilea. Makita ninyo siya roon. Yan ang balitang hatid ko sa inyo. At dali-dali silang umalis sa libingan na may nagkahalong takot at galak. At patakbong pumunta sa mga lagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinulubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya. Hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, umayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 20, talatang 11 at talatang 23. Ito po ang mensahe. Kinagabihan ng araw ding iyon na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad. Dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumuyo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwan-tuwa ang mga alagad na makita nila ang Panginoon. Uling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Paanong sinugo niya ako sa Ama, susuguin ko rin kayo. Pagkatapos sila hihiningan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan, ninuman ay pinapatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Patuloy po natin. Kay Apostol San Mateo, Kabanata 28, talatang 16 at hanggang 20. Ito po ang mensahe. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Na makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila. Subalit may ilan sa kanila mga nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ng lahat ng kapangyarihan, sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin niyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan sila sa pamamagitan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng mundo. Pagpatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 11, talatang 1, Kabanata 1, talatang 6 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Namakatipon si Jesus ang mga alagad. Nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko
sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Amang siya ay nakatitig sa langit at siya ay inakyat, may dalawang lalaking nakaputi. Nung namitaw sa tabi nila, sabi nila, kayo mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya na nakita ninyong pag-akyat niya. Muli, ay ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization o ating pang-ibanghelyo. Salamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at din po ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po. Banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon ang po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po rito sa tema na ang pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Nais pong ibabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Jesucristo ng Panginoon Diyos. Mula sa Panginoon Jesucristo ang kanyang nais na pagpapala na ating tamuhin kung tayo ay magsasakripisyo din para sa pananampalataya sa Panginoon Jesucristo at banal na Panginoon Diyos. Natamasahin natin ang pagkabuhay na ito at makakaisa tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya't manampalataya tayong lubos sa Panginoon Jesucristo sa pagbubuklod niya sa atin, sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Pailalim tayo sa paghahari ng Panginoon Jesucristo sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo at ang kanyang inihayag, yan ang magiging batayan ng ating kaligtasan pagdating ng takdang panahon. Kaya yung pagpapalang yan ay tatamasahin natin kung tayo ay papalarin sa ating pamuhay na ito na mayroon tayong sakripisyo sa pagnanampalataya kay Panginoon sa Panginoon Diyos, sa pagmamahal natin sa Kanya at mula sa pagtupad ng Kanyang kalooban, tatamasahin natin ang buhay na ipinagkaloob na ipinakita ng Panginoon sa Kristo. Muli tayong bubuhayin o hindi tayo mamamatay sa pagpapalang ito ng Panginoon sa Kristo. Sapagkat mula na sa pagkabuhay na yan ng Panginoon sa Kristo, binigyan na tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, tayo ay makakaisa na diyan sa buhay na walang hanggan na yan kung tayo ay papalarin na mananampalataya at makakaisa sa pagtupad ng mabuting balita. Ngayon, yung papalarin na buhay na walang hanggan na yan, yung hindi makararanas ng kamatayan hanggang sa buhay na walang hanggan, ay kung halimbawa dumating si Panginoon Jesucristo sa panahon ngayon, hindi ka na maaaring makaranas ng kamatayan kung sakasakali na dumating ang Panginoon Jesucristo ngayon, yun namang namatay nung unang panahon hanggang sa mga oras na ito, ang mga panahong ito, generasyong ito, ay muli niyang bubuhayin ang gaya ng pinakita ng Panginoon Jesucristo. At makakaisa sa unang pagpapala na 1,000 years. So yung unang pagkabuhay at saka yung hindi mamamatay ay makakasama sa 1,000 years na paghahari niya dito sa mundo for the 1,000 years. So yun ang unang pagpapala ng unang pagkabuhay at hindi mamamatay kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon Jesucristo at kanyang inihayag sa pananampalataya natin kay Panginoon. So yun ang unang pagpapala na ating mangyayari. Kaya yan, itong muling pagkabuhay na ating ginugunita taon-taon sa Semana Santa o Holy Week, yan ay patuloy na ipinapakita at ating ibinuboost o ating patuloy na pinalilitag ang pananampalatayang yan para sa pagbibigay buhay sa atin at hindi tayo mamatay pagdating ng takdang panahon. O magkaroon tayo ng eternity, kagaya na ipinakita ng Panginoon sa Kristo. At hindi lamang iyaan natin gunitain tuwing Semana Santa o okasyon na yan para gunitain ang paghihirap na ito ng Panginoon. Kundi yan ay lagi nakatatak sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay na tayo ay pinagsakripisyuhan at binigyan ng buhay ng Panginoon sa Kristo. Hindi lamang buhay kundi buhay na walang hanggan. Kundi itong mga katawan nating ito ay may pagkakataon na buhay na walang hanggan. Kung dumating ang Panginoon sa Kristo ngayon, maaaring hindi ka mamatay. Ita-transform ka na lamang ng katawang panlangit, hindi ka na mamamatay. Yung ngayon, sinasabi nila ng ibang mga relihiyon na mga Kristiyano rin, na ibang denomination na may rapture. Sinasabi nila rapture. So yun ay kapag ipapaliwanag natin mga nasa Kristiyano Katoliko, yung rapture na yun ay yung kapag ipapaliwanag mula sa mabuting balita, yun ay yung mga hindi mamamatay na mga tao at muling bubuhayin,
sasalubungin sa harapan ni Panginoong Kristo. So rapture ang tawag doon ng iba. Rapture, parang dagit daw na tinatawag. So tayo ay biglang, pagdating ng takot ng panahon, magkakaroon ng hihipan yung torotot ng 4 na anghel, titipunin tayo sa 4 na sulok ng daigdig. Yung muling bubuhayin at hindi mamamatay, yung may eternity na. Kaya nga tayo ay meron ng pagpapalang eternity, pero hindi na tayo mamatay kapag dumating ang Panginoon. Ito nga lamang sa panahon na ito. So muli tayong bubuhayin. So ngayon, tayo ay muling bubuhayin, at tayo hindi mamamatay at meron muling bubuhayin, makakaisa doon sa sinasabing rapture, makakaisa tayo doon sa 1,000 years. So bago maghari yung demonyo at gunawin yung 1/3, tayo muna maliligtas na ganun. Tapos saka bababa after 3.5 years, kapag napuksanan ng Panginoon Kristo yung 666, yung prinsipyo ng demonyo at saka si Satanas, ikukulong muli siya sa kalaliman ng 1,000 years, at yung 666 itatapon na sa impyerno yon, at saka yung bulaang propeta, itatapon na sila sa impyerno ng Panginoon Kristo, at si Satanas naman ay lalagay sa kalaliman for 1,000 years. Saka lang uli bubuhayin yun. Saka lang muli pakawalan niya after 1,000 years para mag-final battle. So, yung gagawin na yon ay pagkatalo na yon, bababang muli yung mga binuhay ng mga patay at mga transform ng hindi namatay. Makakaisa natin yung mga binigyan ng pagkakataon ng mga kapamuhay na magsasalin lahi for 1,000 years. Makasama natin yun in the earth, yung 2/3 na matitirang mga tao, na mga pinagpalang mabuhay pa rin, na paghaharian pa rin ng Panginoon Kristo. Tayong mga binigyan ng unang hindi namatay at unang pagkabuhay na makakasama sa 1,000 years. So yun ang mangyayari sa atin. Kaya tayo ay maging mapalad na makasama doon kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon Kristo at sapagkat nasa sa kamay niya ang ating buhay, ang ating kaligtasan sa Panginoon Kristo. So yung pinakita niya na muling pagkabuhay ngayon na ating ginugunita, yan ay paniwalaan natin Panginoon Kristo para tayo ay bigyan ng muling buhayin at makisa sa buhay na walang hanggan at hindi tayo makaranas ng kamatayan. Kaya yan ay tinatamasan na natin ng mga pagpapalang yan, lalo na kung makikita natin kung darating ang Panginoon Kristo at matamasan natin yung walang kamatayan o yung eternity nga. Para na kasi tayo ngayon may eternity kahit nasasaktan pa tayo, sapagkat tuloy-tuloy na yan kapag ang Panginoon Kristo ay dumating. So swerte natin, sa pang-araw-araw na tayo nagagabay na hindi tayo inililigtas niya, bagamat tayo mayroon pang kamatayan, pero kung biglang dumating ang Panginoon Kristo, pwede na tayo mag-transform to eternal body. Bibigyan na tayo ng eternal body na hindi na namamatay. Katawan panlangit ka ngayon. At yung mga namatay na nung unang panahon hanggang sa mga panahon ngayon, yung henerasyon na yon, ngayon, na maliligtas, bubuhayin muli yun. Bibigyan ng katawan panlangit din. Yun yung pinakamaganda sa unang pagkabuhay. Kaya tayo manampalataya ng lubos ni Panginoon Kristo sapagkat nasa sa mga kamay niya ang buhay at kaligtasan nating lahat para makaisa tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kanyang pagdating. O yung tayo ay hindi makaranas ng kamatayan lalo sa mga henerasyon na kanyang mararatnan. So yun ang pinakaswerte na papagpapalain na yung sa mga henerasyon na hindi mamamatay. So sana sa henerasyon ito, siya ay dumating agad at siya ay dumating sa henerasyon natin ito. Kung tayo papalari, hindi tayo mamatay. Or else, muli tayong bubuhay. Gagaya ng pagkabuhay na ipinakita kay Panginoon Kristo na siya ay muling nabuhay nung siya ay mamatay. So yun. Ngayon, hindi naman, kahit naman yung mga masasama, bubuhayin din yun. Kaya lang ilalagay sila sa impyerno. So yun ang muling pangalawang kamatayan nila. So ito transform yung mga namatay na nilagay doon sa kulungan ng mga demonyo. Muling itatransform yun, tsaka yung katilawang katawan nilang namatay, yung mga masasama, itatransform yun sa katawang pang-impyerno naman. Yung mga katawang pang-impyerno, yun na yung sinabi na Panginoon Kristo, mayroong uuurin pa rin, patuloy na uuurin doon sa impyerno. Kapag yung kapangyarihan na yun, ay kagaya nung ipinakita ng Panginoon Kristo, siya ay nung siya ay magpakita sa mga apostol, pinakita niya yung kanyang tagiliran at yung kanyang kamay, pinapasok niya yung daliri. So yung kapangyarihan na yun, makita natin na yung mga yun ay isang example din na yung mga tao na mga
na mga hindi maliligtas ay pwede pang uurin yon, pwedeng uurin pa rin yun. Matatransform pa rin yun ng mga katawan na pwedeng uurin. Sapagkat kung ikaw, siyempre, nung si Panginoon sa Kristo bumaba, siyempre siya ay may katawang panlaki na kaya pinakita niya parang doon yung butas kung ikaw naman ay isang tao, pag hindi ka naman pwede may butas yung katawan mo, di ba? Saka yung kamay mo, masasaktan ka noon. Siyempre nabago na siya noon. Pinakita niya lang sa mga apostol yun. Yung ganoong kapangyarihan, makita mo doon sa mga sa mga pinarusahan, uurin pa rin sila, mga ganon. Kung gaano mo pagtatakan yung kapangyarihan, paano pa sila uurin doon at mga ganon. So ngayon kaya tayo ay manampalataya kay Panginoon sa Kristo ng lubos, sapagkat nasa sa Kanya ang buhay nating lahat at kaligtasan. So yan, kaya tayo manampalataya ng lubos, tayo ay makisa sa paghahari ng Panginoon sa Kristo at tayo sa pananampalataya natin kay Panginoon Diyos at tayo pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. So yan. So kaya muli, sana ay nagabayan naman kayo ng ating banal na Panginoon Kristo sa pagpapalaganap niya ng mabuting balita sa ating pagpapalaganap nito, at kayo patuloy na mabuklod ng ating Panginoon Kristo at mapailalim sa kanyang paghahari sa pananampalataya natin kay Panginoon Diyos, at tayo magkaroon at mabigyan niya ng kaligtasan ng spiritual. Gabayan niya tayo sa pang-araw-araw nating pagpupad ng kanyang kalooban sa pamumuhay na ipinagkaloob sa atin. Ano man yung ating status, profesyon at kaloob ng Espiritu Santo sa pamumuhay natin sa buhay ngayon, tayo ay kanyang gagabayan sa pagtupad ng kalooban, ano man yung ating pagpapana sa atin, at tayo ay makaisa sa buhay ng walang hanggan. Yun, at muli ay sana ay patuloy tayo bigyan ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo ng Espiritu Santo, mula sa kaliwanagan ng banal na Santa Maria. Patuloy tayong gabayan niyang kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Pagkalooban tayo ng kanyang kaliwanagan, at kayo ay maliwanagan at mahikayat ko sa pagtalima at pagpananampalataya kay Panginoon Kristo at Panginoon Diyos. O tayo ay patuloy na maliwanagan ni Panginoon Kristo mula kay Banal na Santa Maria sa pananampalataya natin sa Kanya, sa ating pagpapalaganap ng mabuting balita, at tayo ay patuloy na manampalataya sa Kanya. Yan. At doon sa Interfaith Unity, patuloy na maliwanagan ni Panginoong Banal na Santa Maria ang bawat mga relihiyon. Pag-unuman tayo ng ating para miwasan natin yung sigalutan, maging yung walang pananampalataya. At magkaisa tayo sa mabubuting mga aral na ating perspektiba at aral ng ating mga relihiyon. At tayo ay magpaira ng kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtutulungan. At tayo ay makagabay sa bawat